Hi mga katingin, today mag-deliver tayo ng ZX-10R. Makikipag-swap tayo ng motor sa isang MT-09 SP. Galing din sa atin. Ito yung unang-unang MT-09 SP natin na 2024. So babalik sa atin dahil si sir ay nagsawa na sa naked. Gusto niya nang sumakit ang kanyang likod. Naka-SC project nga pala to, kaya napakaingay. Yun. So kanina umilaw yung ESD kasi namatayan tayo ng makina, tapos nakaliko for some reason. Ganun pala yun, pag nakaliko yung manibela tapos in-start mo or gumagalaw yung motor, umaandar na in-start mo, nagkakaproblema yung sensor, nalilito. So huwag matakot, ginawa ko, pinatay ko lang yung makina and okay na ulit. So hindi ko alam kung may load tong bike na to. Okay na. May load pala siya. Ayun, daming load. 1.5. Okay. Alang north pala to. North pala. Mamaya problema south. Ngayon nga pala, on the way tayo sa Cavite. Sa Gentry, Cavite. Or General Trias, Cavite. So shoutout sa mga taga Cavite. Dalawa ko dyan. Siyempre jersey natin Kawasaki color, yellow green. Para terno. Maganda rito, meron siyang cruise control. Try natin yung cruise control para makapag-relax muna tayo, no? Sa gilid. Yan, diba? Bawal nga pa yan. Yan. Pwede i-relax yung right hand. Kapag-relax. Silang dalawa lang ata ni BMW S1000RR yung merong cruise control na superbike. Pero sana lang lahat ng mga ride-by-wire na superbike magkaroon ng cruise control, kasi hindi naman lahat ginagamit sa racing. Yung iba naman ginagamit din pang service. Malaking bagay yung makapagpahinga yung right hand mo. Hindi siya kasing aggressive na mga R1 tsaka Fireblade. Aggressive siya kasi superbike, pero hindi kasing dapa ng mga R1 Fireblade. Para siyang talagang S1000RR. So parang si BMW dito siya kumuha ng inspiration kay ZX-10R. Si sir naka GS Skyway Patrol, GS 750 yata yun. Kasi may-ari nito si RSA. Siya rin may-ari ng BMW. Kaya lahat ng mga enforcers niya naka BMW din. Hirap din pag sobrang tuli ng motor, no? Mapapabakbak ka talaga eh. Sobrang tulin eh. So ito, nag-assist si Sir Enforcer. May nag-overheat yata dun. Naka 300 plus na tayo sa RFID sa Skyway. Pero pa yung sa north pwede mga ano na, naka 400 na tayo. Tapos sa Cavitex may bayad din, pero alam ko mura lang sa Cavitex. So mahirap lang dito sa 10R, wala siyang fuel gauge. Same sa lahat ng mga superbikes. So parang wala akong alam na superbike na may fuel gauge. Pero sana soon magkaroon na, di ba? Dahil sobrang mahal, tapos walang fuel gauge. So sa opening ng fuel tank, sinilip ko, kinalog-kalog ko siya kanina. Nakita ko naman na gumaganon yung fuel. So meron, hindi siya full tank pero around mga 80% yung laman, 70 to 80%. So abot na yun. So meron din naka big bike. Parang ano siya, CB500 yata yun. Dito naman Cavite, sa kanan naman pala ang Cavite. So kailangan daan-daan ka lang. May minor ka sa mga diversion kasi ayan, pag nagkamali ka, layo, ikutin mo rito. Pag Cavitex, nahanap tayo ng stopover para mag-check ng maps. Kasi wala tayo dito lagay na cellphone.
Kaya kailangan natin mag-stop over, tapos picture taking na rin. Ang post sa FB, ganda ng weather para mag-ride. So mga ganitong pagkakataon, sinasamantala ko yung ganitong chances na makapag-ride. Kasi alam nyo na, sobrang busy natin, kaka-grind, wala na tayong masyadong time para mag-ride. So sa ganito pag-deliver, nakakapag-ride tayo kahit paano. So ito na, nasa Cavitex na tayo. At syempre na-excite ako para sa magiging bagong amo ni ZX-10R kasi mag-enjoy siya sigurado rito. And at the same time, hanapan natin ng bagong amo, si MT Onen SP. Na-miss ko siya. Na-miss ko yung bike na yan. Imagine, babalik sa atin. Ganda ng exhaust niyan, Akrapovic full system. Tapos wala nakalagay, no, kung ano, walang ilaw-ilaw, basta dumaan ka na lang. Walang green light, red light na, parang Squid Game. Ayun. O, diba? 35 pesos lang dito. So all in all, mga around 500 plus ang ating toll gate papuntang Cavite. Yan. Pero dito, picture taking na ba tayo dito? Yan. Picture taking muna tayo dito. Tapos check tayo na maps tayo sa gilid para safe. Yan. So ito yung ating exhaust na napakaingay. Orig SE project. Iba talaga yung mga tunog ng original, no? So I think wala na rito toll gate. Ang hirap huminga. And by the way, itong gamit nating 10R 600 plus odo lang siya. Normalist tayo. Ngayon going 700, imagine di ba na break in, ganun siya ka fresh. Touchdown Cavite. Na, Cavite na. Check na rin natin sa map, malapit na pala tayo. Tama pala to. Ay, namatayan ang newbie. Ay putik. Ba yan? Namamatayan. Nanibago na ako sa kanya. So ang alam ko, on the way tayo sa Gen 3. So ang ganda ng kalsada, napakalawak. Kala mo, EDSA. Ayun na, Gen 3 na, Robinson's Place. Ito na yata resto kaya siya? Hindi naman. Ito nga. Ito, nakita ko na yung MT-09SP. Diba? Madali lang makita kasi pag may big bike, ayun na yun. Pero sa okay, so check muna nila yung ating 10R later. Ito pala, napakita ko na rin pala sa inyo. So ito yung nalagyan na nila ng gold runway. Ay hindi, meron na pala dati to. Meron ng gold runway talaga to. So ito pa rin yun. Wala naman nagbago. Ah, sir? Natakbo lang siguro yung mga 350. Ah, ito po. Ah, hindi nagamit. Ah, oo nga.
1,399 lang. Takbo ng malayo yan, pinakamalayo ang takbo niya na eh. Opo. Siguro mga 6 kilometer ho. Oo. Sa amin. Opo. Konti nga lang tinakbo. Ayun, mga full tank. Kaso wala siyang RFID. Ayun ang mahirap dito. Ay, meron daw eh. Ito, meron pala. Meron pala siyang RFID. So, kasama natin si Sir Brian tsaka si Sir Boy, Consi Boy. Nakuha nila sa atin dati na MT-09 SP 2024. Swap nila ngayon sa 2024 na Kawasaki ZX-10R. So sir, bakit napili nyo i-swap sa ZX-10R? Para naman maiba-iba naman ho ang dating. Tapos so, siyempre gusto ko medyo sport naman. Kasi yung naked ho, medyo malakas ho talaga eh. Eh mas maganda ho ito yung parang nagustuhan ho namin ng anak ko. Para medyo safe po, hindi aangat-angat kagad ang unan. No. Tsaka ano, mas maporma pag sport bike. 511 po. Ay, sana all. Try natin. Sa 511. Seat height check, 511. Ayun, tas anipis pa ng sapatos niya. Flat shoes. Ayan, lapat na lapat, nakabuka ka pa. Anong pakiramdam ng naka-10R? Mas ano naman po, okay naman po. Mas mababaw kaysa po dito sa ano po. Opo, mas mataas pa po yung MT-09 po. Magkaiba po, mas magaan po siya iliko po. Opo, kaysa po dito sa MT-09. Sound check na rin natin. Ayan. Tapos, rep mo na yan. Ang lakas. Yun. Okay, naka-SC Project original. Okay na. Yan. Turo ko na lang din yung ano, yung mga paggamit. So dito yung cruise control. Tapos yung odo pala, check natin yung odo. Ilan na odo ngayon? 711. Yung 711. Tapos ito yung modes. Gusto mo bawasan yung power mode. Kasi ngayon naka full power siya eh. Opo. Hold mo lang tong mode down para mapunta sa road. Yung power nito malayo na, 203 versus 115 eh. Pagka nag-drive ka ng sport bike, gagamitin mo yung tuhod mo, ipit mo dito. Para yung weight mo nandito naka-support. Kasi pagka puro sa kamay, makakawit likod mo tsaka yung kamay mo tsaka yung siko mo. Tapos lilipat-lipat ka ng posisyon pag nasa biyahe kasi puro sa likod ang tama, lower back pag ano, hindi ka gumagalaw. Hinahina lang muna kasi kilalanin mo muna kasi talagang pag binigyan mo siya first gear nito, tumatakbo ng 160 plus eh. Yung gulong niya, hindi pa nagamit din. Yun, hindi pa na banking. Left and right, wala pa. Ikaw pa lang mabanking. Congrats. Yan. Sir, congrats. Thank you po. Ingat po kayo, sir. Thank you, thank you. Okay na. Sir, thank you. Bye. Hoy. Sarap. Sarap naman. Grabe talaga pag naka-naked, sarap. Relax na yung likod. Kaya lang, syempre, paporma talaga yung ano, yung super bike. Kumbaga, kung tumabi ka sa mga naka-super bike, mga naka-sport bike, iba yung tingin ng tao sa'yo. Hindi nga lang, pagka mga riders, no, kapwa riders, alam nila na hirap ka sa loob ng helmet. May isang rider na pinagpapawisan at sumasakit ang likod. Iba yung power, no? Ng naked, tsaka ng MT-09, iba talaga. Sarap talaga gamitin eh, no? So binigyan ko sila sir ng riding tips sa pagdadrive ng isang sport bike. Ibang-iba kasi kapag nasanay ka sa mga standard bikes, iba yung pakiramdam. Kailangan talaga mas physically fit or mas sanay yung ano mo, core. Siyempre pag nasanay na yung lower back mo, yung core mo, lumakas-lakas na ano,
mas kakayanin mo na siya. Kasi sa una talaga makangawit ka. Kahit pa sabihin mo na bata ka pa, sasakit pa rin talaga yung likod mo kapag first time. Pero depende yun kung athletic ka, like gumagawa ka ng mga core strength exercises, ganyan, mas madali na sa'yo. Tayo naman, di naman tayo athletic, nakapag exercise lang tayo, lumakas yung core natin dahil sa baby, pagbubuhat sa baby. Putok-putok pa, no? Kaya hindi siya screamer kagaya ng 10R. Yung iba ayaw na rin may popping sound, may backfire. Pero ako gusto ko yun. Agree ba kayo? Sino sa inyo ma-agree? Na-miss ko to, MT-09 SP, nakaka-miss. Yan, sa mga interesado po sa MT-09 SP, 1,400 odo lang ang tinakbo. Sarap gamitin na ito.